Happy Friday sa ating mga tagapanood ng JCA Law After Office. Dito pinag-uusapan natin ang mga pangyayari sa ating mga paligid, at saka yung mga light moments din na ating mga buhay-buhay. Tama at po kung yan, ano medyo pa. light moments, kaya nga po pinangalanan namin JCA Law After Office para ito medyo less serious ba? Kumbaga, Yes. kasi sa umaga, medyo siyempre seryoso tayo ng konti Right. para sa ating mga Busy-busyhan. kliyente din. Siyempre, ano nila yun, kailangan nila yun na maging seryoso kami para sa mga files nila. Pero after office yan, medyo light ng konti yung Yeah. discussion natin. Medyo nakakahinga na tayo ng mabuti niyan. Bukas, Sabado, syempre, sa mga iba nating kababayan dyan, nagpapahinga. Yung iba naman, magtatrabaho pa rin. Yung iba. Laban para sa ekonomiya at pamilya. Anong pinaka-latest na report from IRCC? Yung medyo Sir Jake? napansin natin yung mga category draws. Medyo dumadami siya ngayon. Kaya siguro yun ang isang magandang pag-usapan natin, lalo na nga ngayon, di ba, marami sa ating mga kababayan medyo kinakabahan, maraming refusals ngayon, medyo Yeah. maraming napapauwi. So, tingnan natin kung mabibigyan natin sila ng konting pag-asa. Yeah. Kamakailan nga lang, naglabas ng 2 express entry draw Right. related sa, una, skilled trades, no? May CRS scores lang ilabas yan ng parang 505. 505 yata yun. Yeah. Pangalawa, yung sa sektor naman ng edukasyon, Sir Jake, around 400. Basta less than 500, yun yung nakita natin doon. So yun lang ang observation nga natin. Mas mababa siya, di hamak. Sa nakaraan. Doon sa mga, compared mo sa mga, yung general draw na tinatawag, yung sa Canadian Experience Class. Doon kasi talagang over 500, 550, mababa na yun. Minsan nga Okay. 530 or even more. So, which is better, no? better in the sense na mas mababa yung CRS, Yeah. pero dapat nga nasa category ka na yon. So yun yung key idea dito. Dapat nakapwesto ka sa tamang category para mas mabigyan ka ng magandang opportunity. So yun po yung key dito na na insight. So parang ina-adapt na nila ngayon ang focus approach, no, Sir Jake? Matagal naman na yun. So yung focus approach na nabanggit ni Prime Minister Carney, it's more on dun sa LMIA, Okay. TFW program, Temporary Foreign Worker Program na related nga sa LMIA. So kasi nga yung opposition ang gusto nga tanggalin na yon totally, di ba? Pero ang sabi ng ni Prime Minister Carney, wag naman. Pero iano natin siya, i-refocus natin siya dun sa mga sektor nga o lugar na mas kailangan ng temporary foreign workers. Anong pagkakaiba ng general draw, Sir Jake, sa present draws natin ngayong taon? So yung general draw, it's parang available for everyone. Mostly kasi yung Canadian Experience Class, kailangan pa rin siyempre yung minimum requirement na merong at least 1 year of Canadian experience nga sa Tier 3 or up. So yun lang yung minimum requirement. Pag na-meet mo yun, and karamihan naman siyempre na nandito na nagtatrabaho, madali lang abutin yung 1 year na Canadian experience. Eligible na sila. Pero, yun nga, sa dami kasi nang nagko-qualify din doon, pataasan ng puntos. Kasi yun naman talaga ang kalakaran ngayon, pataasan pa rin ng puntos. It's just that doon sa category, kasi nga meron pang other criteria. You have to be in that category. Ibig lang sabihin, meron kang 6 months, at least 6 months na experience doon sa mga jobs na nasa category na yon. Is that something new this time? Or Bago-bago dati? lang siya. Bago-bago lang siya. If I'm not mistaken, ngayong taon lang siya. Mababa na yon, 6 months experience lang, no, Sir Mababa Jake? yun. Mababa yun. Pero yun nga, dapat nandun ka sa category na yun. So, meron lang mga particular NOCs, National Occupation Classification Codes, na nabibilang doon. And yun, dapat nandun ka sa code na yon para maging eligible ka doon sa category draws. And yun nga, may mga clients din tayo nagtatanong, lilipat na ba ako sa ganitong category? Alin ba dito? So yun yung mga next question dyan, And ang sabi naman din ng gobyerno, may mga reports naman din sila na ipapublish para at least magamit natin din, kung alin ba ang mga sektor nga na may mga pagkukulang sa labor. Ay, isang magandang tool dyan, actually, yung Job Bank. Ito, lagi ko na babanggit din yan sa mga consultation ko. May mga data doon sa Job Bank, makikita natin doon yung outlook kung saan lugar at anong mga trabaho yung in demand sa mga kung anong particular region or provinces dito sa Canada. Job Bank po ang magandang tool.
Dapat para sa mga aplikante, para makapasok sila dito, dapat i-ready nila ang sarili nila. Kung saan sila nababagay. 100%. They So have to work that dapat out. ganun ang mindset. Ngayon, dati kasi medyo napadali. Maganda rin yung mga, yun nga yung noon, pre-COVID, sabihin natin yung mga pumunta dito bilang estudyante. Karamihan nga sa kanila, eventually, syempre nagkakaroon ng trabaho dahil sa PGWP, and then later on na-absorb sila kasi nga, ayun, Canadian Experience Class. After nila kasi magkaroon ng PGWP, nakapagtrabaho sila, and then eligible sila sa Express Entry, and then karamihan sa kanila na-absorb naman eventually at nagiging PR. Pero nag-iba yung game, sabihin natin after ng COVID. Yeah. Nawindang lahat yung sistema at sumobrang ang dami yung mga international student at hindi lang international student, pati mga foreign workers natin. Yeah. Siguro mas mapadali para sa IRCC na pumili ng mga aplikante from the Express Entry Pool kung ito ang i-adapt nila ngayon, the Focus Approach 1, kumpara dun sa mga general draws back in 2022 and 2024, Sir Jake, no? So, anyway, ang key point din dito is, yun nga, nabanggit ko na rin ito sa mga ibang vlogs natin. Yung kung ano yung kailangan ng Canada, doon tayo lagi. So, kailangan marunong tayo magbasa o alamin ano ang kailangan ng Canada. So, yun lang. Yun yung pinaka... Ibabagay nila yung sarili nila doon. Exactly. So, kung minsan nga, kung kailangan natin mag-change ng career, dito nga sa Canada, usong-uso naman yon. Walang stigma sa pagpalit ng career. At kung halimbawa nga, dati kang doktor or abogado, kung ang mas kailangan nila tubero at gusto mong ma-absorb dito sa Canada at maging PR, isip-isipin mo, baka gusto mong palitan yung career mo. Like, it doesn't mean a lawyer ka or doctor ka sa ating, mas mapadali yung pagpasok mo dito. Depende kung ano nga yung kailangan ng Canada. The labor shortage, susunod tayo doon. Yung mga labor shortages, Sir Jake, dapat alamin nila, maging updated dapat sila talaga doon. 100%. Lalo na nga ngayon na nagkakagipitan. Again, dati okay lang Hindi masyadong problema yun Pagka nga dito ka graduate, okay lang. Kumbaga, at some point, makakakuha ka ng trabaho. But that was then, pre-COVID. After ng COVID, ayan na, maraming nawala ng trabaho. Minsan mismong PR na or citizen, kaya nga mataas yung unemployment rate, di ba? Yeah. Kaya nga yun ang nagiging para bang yun ang inaatake ng oposisyon. Kasi nga kasalanan daw ng gobyerno kung bakit tumaas yung rate ng unemployment dito. Sa observation ko noong taong 2024, doon humigpit ang sistema ng immigration Bakit kaya yun, Sir Jake? So, normal din yun kasi nga, anyway, ang immigration nga, pabago-bago. Ang hindi nga lang nagbabago yung, syempre, kung ano ang kailangan ng Canada, yung part na yun. Pero, napansin din siguro ng gobyerno, ito, somehow, medyo napipredict ito kasi, dati kasi nga, pataasan ng di ba? Pataasan ng points lang. Ganun lang kasimple. Express entry, kung sino may mataas na points. Kaso, para bang, yung nakapasok dito at naging PR, puro, sabihin natin matatalino or matataas yung qualification. True. Kailangan din natin ng variety ng mga workers. So, hindi pwede puro matatalino lang, di ba? Kailangan natin ng magagaling din sa trades. Balance. Kumbaga yung mga physical trades na tinatawag, yung mga plumbers, carpenters. Hindi mo kailangan ng mga puro doktor or abogado or mga scientist. Kasi nung una, parang ganun ang gusto nila mangyari. Puro magagaling lang. Mga may PhD or puro may masteral. So, ayun nga. So, napansin nila kahit pala puro matataas nga, wala namang mga trabaho. Kasi nga, sila yung ayaw magtrabaho ng mga plumber. Yun yung kailangan So, yun nga, siguro na-realize din ng gobyerno na kailangan natin na mas more balance na mixture ng laborers or workers. Kaya ngayon, yun ang tina-target nila. More on sa category nga na kahit hindi ganun kataas yung CRS score na tinatawag, may chance ka pa rin maging PR. Nawawala na ba itong mga general draws, Sir Jake, dahil naka-focus hindi tayo naman. sa Nababawasan lang. Nababawasan. Nababawasan. Mas dumadami yung category draws.
Ano ba yung mga category-based selection, Sir Jake? Can you discuss So, that yung further? anim yun pero hindi ko alam kung kabisado ko lahat. Andun yung education, yung healthcare, um, sa ano din, agriculture, STEM, yung ano yun, science, math, di ba? Oh, okay, doon mga category. Ano ba yun? Trades? Ano pa ba? Hindi ko, anim yun eh. hindi ko Tingnan nakabisado natin siya. natin kung hindi ko marigtas na ito. Mga Check na language lang. proficiency daw, Sir So, Jake. French, actually Yeah. French. French category yan doon siya. Yeah. Ito namang mga STEM, education, healthcare, ano ba ang mga ito, Sir Jake? Ito ba yung mga pinaka-demand na... Yeah, basically yun yung kailangan ng Canada. Yun yung base nga sa sa research din nila at saka nakipag-usap sila sa mga tinatawag na stakeholders Mga businesses or mga local governments. Inaalam nila doon kung ano ba yung kailangan nila. Yeah. So base doon sa survey or kung ano man yung method nila para mag-gather yung information na yun, doon nila nalalaman kung ano yung mga category yung kinakailangan. Tapos nagsasubmit naman sila ng report. Yeah. So, Paano yun? Ang IRCC ang magsasabit sa parliament ng mga kailangan ng mga provinces. Ganun ba yun? Exactly. Anong kailangan ng mga provinces, anong Okay. kailangan ng mga, sabihin natin medyo malalayong towns or cities. And then, yung mga businesses din mismo, tinatanong nila kung ano yung mga kailangan nila. Saan sila nahihirapan sa pag-hire? Anong mga trabaho yung nahihirapan silang kumuha? So, yun po yun. At pag na-approve ng parliament, only then the IRCC can send the invitation to the candidates. Ganun ba yun, Sir Jake? Kumbaga, yung ano muna, yung parang isasabit nila kung anong category yung isaset nila. And then, maggagawa sila ng criteria kung sino yung magka-qualify dun sa mga category na yon. And then after that, kung sino yung nasa express entry pool na na-meet yung mga category na yon, dun sila magdodraw ngayon. At kung sino lang ang may pinakamataas na CRS score. No, Sir Jake, kung nakamit ba? Paano mo ginagawa ang tie-breaking rule, by the way, Sir Jake? Yun ba yung... kasi pag nag-meet sila, may sobrang... Kasi mag-draw lang sila ng ng certain number of people. Yes, So minsan doon sa pinaka-kulela at pinakahuli, may tiebreaker. Okay. So the one... depende kung sino yung mas maagang nakapasok. Mas maagang naggawa ng profile. Doon binibase ang tie-breaking rule. Yes. Oh, that's amazing. Yung mga, okay, Sir Jake, nasa immigration practice po kayo, no? Ano po yung maa-advise nyo para sa mga tao, mapalakas nila ang kanilang mga CRS score? So, Saan sila mag-focus? Checkin nyo lagi kung ano yung binibigyan ng puntos. So, yung language, andun lagi yun eh. Experience, tsaka yung education. And then kayo na yung mag-decide alin doon ang mas madali para sa inyo na i-boost. And most of the time, language yun eh. Language at saka yung experience nga din dito sa Canada. Ang may mas malaking puntos. May mas malaking puntos, di mas doon dapat malaking sila nag-focus. Exactly. Okay. So, English, of course, that's number one. So, dapat mag-aim tayo doon sa high proficiency. Huwag tayong mag-settle sa low proficiency lang or even middle proficiency. Yung high proficiency ang targetin natin lagi. At kung pwede pa nga, naaralin natin yung second language, di ba? Yung French nga. Kasi ito, merong pang French category, di ba? So, talagang may advantage na mag-aral tayo ng French at lalo na may mga announcement na rin ng government na mag-i-invite pa sila ng marami pang French speakers. So, another opportunity again to sa mga gusto maging PR dito. Kaakibat ba ng French na may mataas na score, Sir Jake, kumpara sa English siya? Definitely may additional points yun. Okay. And then, aside from those points dun sa second language or dun sa French nga, magko-qualify ka pa dun sa French category. So, parang two birds in one stone yung mahihit mo pag ikaw ay nag-aral ng French. Ayan, meron na kayong mga tip, no? Sana naman marami pa kayo matutunan sa amin dito sa paggawa namin ng podcast na ito, no? Sir Jake, bilang panghuling katanungan, ano ba yung observation mo sa mga target ng immigration ngayon kumpara noong mga nakaraang taon, say 2022? Definitely mas strict. Definitely mas
kaunti, nabawasan. Yeah, Kaya that nga is din definitely naging mas tumaas yung competition ba. So, yun lang. I mean, mahirap i-sugarcoat pero nagpapauwi talaga si Government of Canada sa ngayon. Yeah, this So if you still times. want to compete, di ba? Yun, that's the name of the game. You have Yeah. to compete. So kung gusto mo pa rin makipag-compete, i-improve mo yung profile mo at gumawa ka ng isang strategy na nababagay sa'yo. Doon ka sa mas palagay mong shortage dito sa Canada. 100%. Yun talaga. Dapat Targetin mo yon. plus dapat marunong kang mag-apply or makakuha ng trabaho, di ba? So alamin mo kung paano 'yon. Siguro in one of our discussions, tatakal yun naman ang natin. i-discuss natin. Paano ba makakuha talaga ng trabaho Right. dito? Magsa-search ka lang ba at gawa ka ng profile at mag-send ng application, mga resume? The fact is, mayroong ibang way na mas mabuti. Medyo sabihin natin hindi tayo sanay doon bilang mga Pilipino. Yeah. Pero yun ang talagang way para makakuha tayo ng trabaho. Siguro we'll discuss in our next episode. Sa bagay, nandito naman yung JCA Law para makapag-assist po sa inyong mga paperworks, no, Sir Jake? Kaya po, dun sa mga interesadong pumunta dito sa Canada or yung mga nandito na kailangan ng konting guidance, andito po kami. JCA Law After Office, send lang po kayo ng mga comments nyo or questions and we will try to answer those. Ayan po. Sana po marami kayo natutunan sa amin, mga tips, no? At mga suggestion para sa mga bagay-bagay, immigration lalo na. Nandito naman si Attorney Jake para matulungan kayo at ang opisina. Kaya naman po, maraming salamat sa pagsubaybay sa amin. Ako pong Rissy Josephine Bacani, nag-iwan sa inyong lahat ng magandang araw. Happy weekend, Sir Jake! Sa ulitin po, see you next time.